Mga kaibigan, yan din ang ginagawa ni Sara Duterte. Ang ginagawa ni Sara Duterte ay para sa taong bayan, para sa kapwa natin Pilipino na naninindigan sa katotohanan kahit madilim. Ang ika nga po'y pinagdadaanan. Paano nangyayari ito? Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, matindi ho ito. Mainit-init pa na pinalabas na statement nitong si Sara Duterte. Nako po, ay hinahalin tulad ni Sara Duterte ang kanyang tunay na pagkatao, ang kanyang tunay na ugali sa isang bayani, mga kaibigan. Dahil siya ay mayroong paninindigan, dahil siya ay matinong tao, dahil ang lahat niyang ginagawa ay para sa taong bayan at kapwa Pilipino. Naku po, napakarami niyong matutuklasan, mga kaibigan, dito sa ibabahagi ko po sa inyo. At bago ko ibigay, ipanood, iparinig itong matinding pinapahatid at utos ni Sara Duterte, ay gusto ko munang hingin ang inyong panig. Naniniwala po ba kayo na itong si Sara Duterte ay nasa matino pang pag-iisip at mayroon siyang sariling paninindigan na matino at ang kanyang lahat ng ginagawa ay para sa iyo, para sa atin, para sa taong bayan? At higit sa lahat, ginagamit siya ng Panginoon Diyos sa tamang paraan. Nako! Ay yari na naman. Reaksyon diyan po sa comment section. Inaanyayaan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Mga kaibigan, kapag mayroon po kayong pagkakataon, ay wag po nating kaligtaan, panoorin, pakinggan ang ibabahagi ko po sa inyo. Ilang oras pa lang ho ang nakakaraan. Ito'y mainit-init pa. Nako, hindi ko po alam kung matutuwa kayo. Hindi ko alam kung magugulat kayo. At syempre yung iba ay bibigyan ito ng anumang matitinding opinion. Heto, maikli lang po itong video na ito, but importanteng mahalaga ay mapakinggan nyo, mapanood. Nako, ay kailangan bang gayahin natin si Sara Duterte? Ipapaliwanag po natin. Ito po ang resibo. Mga mahal kong taga-subaybay, shout out po sa lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ngayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw din. Sara Duterte, kumusta naman ang iyong tunay na pag-uugali? Magandang araw din, Sara Duterte. Ano ang handa mo noong Pasko? Para ngayon ko lang ulit lumitaw. Buhat sa iyong pinagtataguan, Sara Duterte. Naku, alam ko sabik na kayo. Ito po mga kaibigan, ang matinding banat ni Sara Duterte. Ngayong araw sa paggunitan natin sa buhay ni Jose Rizal, alalahanin natin ang kanyang katapangan sa harap ng pang-aapi. Ang napakatinding pagsubok na kanyang pinagdaanan ay nagpapaalala sa atin na kahit sa pinakamadilim na oras, ang liwanag ng katotohanan at katarungan ay maaaring manaig. Ayun, tama ho. Ang liwanag ng katotohanan ay maaaring manaig. Ang pinapahiwatig niya po dito ngayon ay pag-alaala at paggunita nitong mahal nating bayani, mga kaibigan, na si Dr. Jose Rizal. Ito bang si Sara Duterte ay mayroong kahalintulad na pag-ugali ng isang bayani, mga mahal kong taga-subaybay? Sapagkat dito sa susunod nating pakikinggan, panonoorin at ibabagi ko po sa inyo ay magkatulad pala ang kanilang ugali. Mayroong kahalintulad.
na matulungin ang ginagawa lahat ng bayaning ito na mahal nating bayani na si Dr. Jose Rizal ay para sa bayan at para sa kapwa nating Pilipino at naninindigan sa katotohanan kahit madilim ang kanyang pinagdaanan, mga kaibigan. Yan din ang ginagawa ni Sara Duterte. Ang ginagawa ni Sara Duterte ay para sa taong bayan, para sa kapwa natin Pilipino na naninindigan sa katotohanan kahit madilim ang ika nga po'y pinagdadaanan. Paano nangyari ito, mga kaibigan? Naku po, eto pa. Parangalan natin ang kanyang alaala sa pamamagitan ng paninindigan para sa tama at kolektibong pagsusumikap tungo sa mas makatarungan, pantay at tunay na malayang Pilipinas. Paano mo paparangalan ito, Sara Duterte? Ang sabi mo ay parangalan natin ito ang tunay na paninindigan at siyempre tamang gawain. Ikaw ang may sabi niyan. Paano mo mapaparangalan sa pamamagitan ng iyong sarili ng pag-alaala? Ay hindi ka gumagawa ng tama, Sara Duterte. Ay mag-isip-isip ka nga ng sinasabi mo. Bubudulin mo na naman ang taong bayan. Gagamitin mo itong bayani, mga kaibigan. Ay matindi ito eh. Ay maliwanag yung utos niya doon eh. Uulitin natin maya-maya. Ito pa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Nako, matindi ho. Kita nyo? Hindi po tayo nagkamali. Mga mahal kong taga-subaybay. Ang ginagawa lahat ni Sara Duterte ay para sa Diyos at sa taong bayan. Anak ng katakot-takot, bubudulin mo na naman kami. At ulitin po natin, mga kaibigan, para lubos nating maunawa nito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, sa pagunitan natin sa buhay ni Jose Rizal, alalahanin natin ang kanyang katapangan sa harap ng pang-aapi. Ang napakatinding pagsubok na kanyang pinagdaanan ay nagpapaalala sa atin na kahit sa pinakamadilim na oras, ang liwanag ng katotohanan at katarungan ay maaaring manaig. Ayan, mga kaibigan. Ang gusto niyang ipahiwatig dito, kaya medyo inulit ko kasi putol-putol kanina. Dahil binigyan po natin ng kaunting komentaryo bawat words, salita na kanyang sinasabi. Ang gusto niyang ipahiwatig at ipabudol dito sa taong bayan ay mayroon siyang kahalintulad na ugali nito. Kay Dr. Jose Rizal na dumadaan sa kadiliman, subalit naninindigan sa katotohanan. At siyempre, ang ginagawa niya ay para sa taong bayan. Nako, nananaginip ng gising ito, mga kaibigan. Ito pa. Parangalan natin ang kanyang alaala sa pamamagitan ng paninindigan para sa tama at kolektibong pagsusumikap tungo sa mas makatarungan, pantay at tunay na malayang Pilipinas. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Yan po siya, mga kaibigan. Yan po si Sara Duterte. Nako, yan ang sarap sanang pakinggan ng mga sinasabi niya eh. Ba't ang problema ho ay nakakasuka? Dahil wala ho sa kanyang mga pagkatao. Wala hindi nananalaytay sa kanyang puso at isipan itong mga sinasabi niya na para sa taong bayan at ginagamit pa ang Panginoon Diyos. Okay, karapatan niya po na gamitin ng Panginoon Diyos. Kaya lang ho, ay tumingin ka naman sa sarili mo kung karapat dapat, mga kaibigan, dahil sa mga galawan niya na pinapakita, pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos at paghukay sa libingan ng dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Senior Marcos, at pupugot pa ng ulo. Ayan po yung nagpapahiwatig na siya ay hindi niya kinikilala ang Panginoon Diyos. But datapuat sa puntong ito in relation, bakit ko po nabanggit? Tapos sa harap ka sa taong bayan,
magpapakalat ka ng ganyang message na gagamitin mo ang Panginoon Diyos. Isang impostor, isang kalukuhan, isang taktika, strategy na waring maamunto pa. Na lumalapit ka, nagsasalita ka, kung tingnan mo, napakabait. Ba't ang iyong salubin, ang nananalaytay sa iyong dugo at puso at isipan, ay kakaibaho, hindi ng tunay na iyong pag-uugali. Sara Duterte. Kaya ang sasabihin mo na alalahanin natin at gunitain itong ating bayani na si Dr. Jose Rizal sa pamamagitan ng paggawa ng tama. At siyempre, sa pamamagitan ng lahat nating ginagawa ay sa taong bayan at sa kapwa natin. Yan ba ay ginagawa mo sa Radyo Duterte? Bakit mo kami uutusan at ang taong bayan pepera ang iyong tagasunod, ipepera ko. Na dapat gunitain natin ang pag-alaala sa ating mahal na bayani sa pamagitan ng paggawa ng tama at paggawa para sa taong bayan. At ginagamit mo ang Panginoon Diyos. Mayroon ka ba niyan na ginagawan tama? Dapat maging set an example ka muna. Dapat ikaw ang maging huwaran. Ang gusto kong ipunto, kahit hindi mo kami utusan sa Radyo Duterte at kahit hindi mo ipakalat yan ay gagawin namin. Subalit ikaw, kahit anong gawin mo na panlilinlang, panlilito sa taong bayan, sa pamamagitan ng iyong mga utos na yan, ito ang masasabi ko, gawin mo muna yan, ba't huli na ang lahat? Ang usapin dito, marami mong dapat panagutan na yan dapat, nitong January, pagkalipas ng anumang holiday, ay dapat manaig ang katotohanan sa pamamagitan ng impeachment. At siyempre, marami pang dapat ikasos sa iyo. Tabang-abang po yan, mga mahal, kung taga-subaybay. Muli po maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Please support po ang aking second YouTube channel, Andy's Vlog. Nandiyan po ang link sa comment section. Siyempre, itong aking main YouTube channel, i-subscribe niyo po. Maraming salamat. Bye-bye. Palapakan.